para kayo nag-uutos na, oh yes ma'am, pwede ba po kayong madaling araw po yung dating po ng buwan. Naku, anytime, aantayin namin yan, walang problema. Kahit madaling araw yan dumating. Eh paano po yung simento? Napakarami, 200. Huwag mong ibaba lahat, walang paglalagyan. Ganun pa. Nanghihingi ka lang, wait lang, 100 lang muna ibalik, wala pang lalagyan. Mga kapatid, pwede tayong mag-domain, pwede tayong mag-utos, dahil ang Diyos natin, kasama natin. Pagdating ngayong umaga, syempre, hindi pa naman deliver yung aming ay, nani, ang dami naman dumating na sa yung materialis. Ay, opo, dumating na po ang request. Wala kang pambili, pero may abilidad ka para gamitin ang ating Panginoon. Amen? Eh, paano gagawa si Pastor? Wala namang materyales, o bigyan mo materyales, di gagawa. At yun, mga kapatid, ay pinulfill ng Panginoon. From the very humble beginning, at ngayon po ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Kaya pag sinishare namin yung totoong pangyayari yan, madaling araw pa lang kami, kay Governor na kami nakapila. Ay, si Gov, nag-jogging pa yan. Habang nag-jogging nandun kami naghihintay. Kasi kung hindi mo man kikilos, nag-pray naman tayo, hindi ka naman lumakad, wala din yun. O di habang andun ka, ipag-pray mo ngayon, ito talagang hindi ako papayag, hindi ako bibigyan ito. Amen. Totoo mga kapatid, ganun mag-pray ko lagi, hindi ako papayag kasi dadrive ako ni Pastor sa Kapitolyo, ako harap doon. Ako papayag. Ay, barangay hall nga, hinihingi niya ito, ako sa classroom, hindi pwede. Pag binigyan mo yan, ako maaaring hindi yung bibigyan. Kasi it is not for our own. Hindi naman bahay ko itatayo. Ay tatayo mo ay para sa mga bata. Para sila ay merong classroom. Dahil we are under the foundation. Amen. And the Lord bless us. Amen? Praise the Lord. So yun po yung ginawa ng Panginoon. Tapos after nun, parang naman din naman ako educator. Hindi naman ako teacher kasi nga, Bible school. Tapos nakakuha naman ng konti para hindi kami graduate. Eh si Pastor talagang determine yan. Talagang challenge ka. Alam, mag-aaral ka. Oo nga, depende ako mag-aaral. Kasi pag hindi, ako naman ang imamanage ng mga teacher. Hindi ako ido-domain. Kailangan ako mag-domain sa kanila. Di ba? Yung sabi ng Bible, ikaw mag-domain. Hindi ikaw didiktahan. Ikaw mag-domain. Kaya nag-aral ako at the age of 40. Sige ito, 40 years old na. Ginakomputin ng edad ko. Malalaman nyo. At the age of 40, mga kapatid, pumapasok ako. After ng klase ko, after 12 o'clock, 1 o'clock, ihatid ako ni Pastor sa school. Malayo yung eskwelahan, maghihintay kami doon hanggang alas 6. Tapos yung sumunod yung teacher ko ay na magturo pag nasa loob ako ng classroom. Bakit? Tanda ko na 40. Siya nasa 23, 24 lang. Parang nahihiya siya magturo. Ay ko, sir, hindi lang kasi talaga hindi ako papasok. Kasi kailangan ko lang talaga to. Kung hindi, kung kaya ng bayaran, babayaran ko na lang. Pero hindi, kailangan mo talaga i-process Process ka. Sabi nung din after 3 years na, ha? Si ma'am ba napasok pa? Kasi hindi napasok pa ako, nakita ko minsan. Huwag niyo nang papasukin si ma'am. Bigyan na lang siya ng gagawin. Gagawin na lang. Tapos, ganon. Hindi na ako pinapasok. Sumunod sabi niya, ma'am, graduation na. Hindi, gumawa rin naman kami ng thesis, hindi matapos. Kasi syempre, di ba, matrabaho din. Sige, kahit wala ng thesis, okay na. Pero sabi nun din, ma'am, ito na po yung toga nyo. Kayo po'y gagraduate na. Sabi naman, kailangan kayo pipila kayo sa SMX. Hindi na, picture na lang kasi graduate na. Hindi po, kailangan talaga kayo doon. Kailangan, kayo, gagraduate. Yung mapad, kaya pala ako pinag-graduate yung teacher nung din, yung iba't ibang school na kasama namin, mga batang gumraduate doon, para ipakita sa mga kabataan ng edad ay hindi hadlang sa iyong mga pangarap. Kaya nung tinawag yung pangalan ko, natutuwa yun din Kasi isa na ako sa matandang nakapila doon. Pero sa akin okay lang kasi, di ba, habang ikaw ay nangangarap at ikaw ay may gustong maabot sa Panginoon, gagawin mo yon. Kasi ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Kaya after nun, hindi na ako nagturo. Di minamanage ko na sila. Alam nila na ako, tapos din, yung mga let passer, tapos ikaw hindi, di ba? Maano ka? Pero hindi, ako hindi lang pwedeng diktahan. Kasi alam ko, we have the domain. Amen. Hindi tayo ang papasakop. Tayo magsasakop, mga kapatid. Kaya ngayon, manaya tayo, di ba?
Hindi ako teacher sa classroom. Ako head ng teacher. No, ito gagawin nyo, ganito, gano'n. Di ba? Malaya tayong gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. Amen? So yun yung source of blessing. Hindi lang basta bigyan tayo ng yaman. Bibigyan ka ng abilidad kung paano gagawin ng Panginoon. Ang source ng blessing ay ibabalik sa iyo. Kaya remember the Lord your God. Huwag mong kakaligtaan ng Panginoon mong Diyos na nagbigay sa iyo ng abilidad para ikaw ay yumaman. Kung tayo ay pagpalain, huwag kang aalis sa bahay ng Panginoon. Pastor, kasi linggo kasi yung transaction, parang awa mo na. Kukunin ni Lord sa iya. Ay, nung wala ka, pray ka ng pray. Ngayon meron na, hindi ka nakarating ng simbahan. Di ba nakakahiya? Remember the Lord your God. Hindi mo pa sabihin, ay, wala ko sa church, pastor, kasi malaki transaction. Ha? Anong transaction yun? Ha? Anong transaction mo? Ibahin mo, ikaw magdidikta sa kanila. Alam mo, pag linggo, wala ako. Nasaan ka man? Nasa simbahan, sumama ka muna. Kasi, pastor, meron po kasing bisita. Every Sunday, magkakabisita ka. Kasi nag-absent ka eh. Pero pag alam niya na hindi ka pwede umabsent ng linggo, hindi pupunta ng linggo sa iyo yan. Sabi, ay wala talaga yan sa simbahan niya. No, kaya kung ayaw mo pumunta ng simbahan, sumama ka muna bago tayo mag-transact. Kasi ang gawain ng Panginoon, hindi pwede ang huli. Dapat tayo lagi sa gawain ng ating Panginoon. Paano nga tayo pagpapalain? Hindi mo naalala. Babawiin lahat ng Panginoon ang binigay sa iyo dahil lahat ng source ay galing sa Panginoon. Amen? Kaya sa pagbibigay natin, di ba pag nagbigay tayo ng tithes and offering, di pa naman tayo nagbibigay nun eh. Sabi, nagbigay na ako ng tithes, di pa. Ang pagbibigay hindi tithes, nagbabalik ka lang. Kaya bring all your tithes. Hindi sinaming give your tithes. Hindi pa. Dalhin mo ang ika-10 bahagi sa bahay ng Panginoon. Pag yun dinala, hindi atin. O sabihin sa katabi mo, hindi atin yun ha. Dadalhin mo lang. Kasi yung namuhunan, ibalik naman natin. Okay? Kasi iba, nagbigay ng tithes, okay na. Hindi pa. Hindi pa tayo nagbibigay. Nagbabalik pa lang tayo. Subukan mo ako ngayon, sabi ng Panginoon, kung hindi ko buksan ang durungan ng langit sa ginawa mo. Sinusubukan pa nga tayo ng Panginoon sa ganyang mga bagay. Kasi talaga naman tao na susubukan dyan eh. Minsan, Lord, sorry po ha. Utahin ko muna sandali eh. Kasi tinapos ako, Lord. Wala akong mautangan, kaya ikaw na lang. Tapos yung utang natin, actually may tubo yun sa Panginoon. Minsan hindi natin kinokupit yung tubo. Pero ang Panginoon mabait naman, very graceful naman siya, di ba? Merciful. Yan. Kayo naman daw nag-usap eh. Pero makikita naman yan sa bunga ng buhay natin. Amen. Pero kapag dinala natin yan, na may pagpananampalataya, Lord, ibabalik ko po. Kasi you too eh. Kaya sabi, ninakaw ba? Ninakaw. Siya sumasagot, ninakawan ba ng taon Diyos? Oo, saan po? Sa ika-10 bahagi. Kasi hindi nga atin. Right. Hindi siya atin. Kinuha natin, idinakaw. Amen. Hindi, nasa Pilipinas na yun. Amen. Amen. Nakuha niyo po yung principle. Na kapag natin ibinalik yung ibinigay ng Panginoon. Kasi yung ibig sabihin sa tithes kasi, namuhunan siya. Namuhunan ng Panginoon. Pagising sa umaga, dilat ang mata. Paano kung hindi ka nakadilat? Paano ka magtatrabaho? Di ba? Paano kung wala kang lakas? Paano ka gagawa sa maghapon? Wala. Kaya kailangan, ang Panginoon, ibabalik natin yung 1 and 0. Kaya nga 10 yun eh. Buti ito nga, 10. Sa amin nun, 12 na. Yung VAT. Dati 10 lang yun eh. Dinagdagan pa ng 2, di 12. Ang Biblia, hindi tumataas hanggang 10. Kaya ibabalik na natin. Okay, bring na, dalhin dito. Saan po tayo nagbigay? Sa atin pong offering. Amen. Sino gusto mag-overflow ang blessing? Amen. Pag tayo ay nagbigay ng offering, yun ang overflow. Lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala sa Panginoon. Kaya kapag tayo ay naglagay ng ating budgeting, hindi panghuli ang giving. Kailangan nasa unahan ang sa Panginoon. Unahin mo siya. Ibigay ang offering bago pa lang tayo sa marami pang bagay. Amen? Okay ba yun? Amen! Di ba natuto tayo ngayon? Amen! Nakapagbigay na ba tayo? Amen! Mamaya pa. Okay, dadagdagan natin yan mamaya, ha? At least naintindihan natin, ha? Amen!
Walang ano yun ha, talagang very clear yun sa principle ng Panginoon. At sabi niya, kapag ginawa mo naman yan, bubuksan ko ang durungawan ng langit. Na wala kang sukat, kalagyan, hindi pintuan ang binuksan. Okay? The windows of heaven. Kaya sa bahay, ang marami ay bintana. Kaunti lang ang pinto. Kaya ang blessing ng Panginoon hindi sa pintuan, sa mga bintana siya dadaan. Hindi mo alam kung saan manggagaling ang mga pagpapalang ibalik sa iyo ng ating Panginoon. Palakpakan natin siya mga kapatid. Okay? Yan ang ating mga abilidad. Ngayon, kailangan kasi i-practice natin yan eh. Hindi lang natin na parang narinig lang, ganyan. Kailangan natin i-practice. Okay. Ang blessing ng Panginoon ay generational. Okay, kung kayo pinagpala, pati yung susunod na henerasyon, pagpapalain. Sino gustong pagpalain ng ating generation? Amen. Yan. Ang sabi sa Proverbs chapter 10, verse 13:22, a good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stand up for the righteous. Yung mabuting tao, mag-iiwan siya ng pamana sa kanyang mga anak, ng mga anak. Sito may apo na. Amen. Naku, napakapaldo ng apo natin. Sila pala magmamana. A good man. Okay? Ang mabuting tao, magpapamana sa kanyang mga anak ng mga anak. Okay? Hindi tayo magpapamana ng utang. Okay. Yan ha. Wala dito yun. Wala. So, generational blessing. Kaya kung tayo ay pinagpala ngayon, pagpapalain sila. Napakapapal naman ang mga apo talaga. No? Kasi sasabihin ng anak, Nay, ito pong apo nyo. Wala ka na magagawa. Pag sinabi na yung apo na, ay, kahit wala anak mo, basta may apo. Yun pala talaga pala silang magmamana. At ang mabuting tao lang ang maggagawa niyan. Hindi sinabi, ang masamang tao ay mag-iiwan. So lahat tayo mabuting tao dito. Kaya mag-iiwan tayo ng pamana for the next generation. Amen. So faith that release in Ecclesiastes 11:1 verse 2, cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. Invest in 7 ventures, yes in 8, for you do not know what disaster may come upon the earth, upon the land. So tayo ay mag-i-invest ng 7 investment at higit pa sa 8. Yan. Sino ito may mga investment na? Ha? Diba? Amen. Humihina. Lahat ba may investment na? Ang sabi ng Biblia, 7 investment. At much better pa ang 8. Dahil hindi natin alam kung anong disaster ang mangyayari. Ibig sabihin, kung nawala yung isa, meron ka pang isa. Yan, kung meron isa, meron pa. Hindi lang isa ang investment natin. Kaya kung kayo narito, mag-invest kayo sa Pilipinas. Sino may investment sa Pilipinas? Ano yung magandang investment doon? Mga bahay. Mga low-cost housing doon. Mura lang yon. Tapos papaupahan ninyo yan. Meron ka mga 10 pinto. Pwede ka na mag-retire. Yes! Minsan sabi, Lord, kaya? Kaya yan! Ilagay mo lang sa sarili mo, Lord, meron kaming abilidad na mag-save. At alam namin, isang araw, yung aming mga ginagawa rito ay magbubunga doon sa Pilipinas. Amen? Kasi maraming OFW, pag-uwi kakaawa eh. Hindi mangyayari sa anak ng Diyos yan. Kasi sa anak ng Panginoon may mga promises. Amen? Pagdating nyo doon, sasabihin, yan talaga ang anak ng Diyos. Kitang-kita mo talaga kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Buhat sa wala ngayon, nagkaroon. Eh, minsan yung kapitbahay natin, nagtatakay, minsan, ay, saan kumuha ito ng yaman? Nagnakaw kaya ito? Kasi dati mahirap lang yan. Di ba gano'n naman? Mahirap naman ito, diba? Bakit yung... Diba? Kaya ito gano'n. Hindi nila... Pinagmamasdan kasi tayo ng ating mga kapitbahay. Kasi mga kapitbahay na yan, tinitingnan tayo. Hindi, every Sunday nasa church yan. Faithful yan. Kaya naman sila ngayon. Okay naman, pagpapala sila. Amen. Hindi sila naiinggit. Nagtalang na how God bless us. Amen. Ang sabi, lahat ng apakan mo, iyo. Sabi, diba? Kay Joshua. Oh, lahat ng apakan mo, lupa, iyo yan. Apakan mo lang. Amen. Totoo yan. Alam niyo mga kapatid, experience lang ito. Doon nagpatayo kami, kita mo ni Pastor Richard, yung 4th floor na, okay na.
Sabi ni Pastor, tatanda naman tayo, ang taas ng church, 4th floor. Mahirap talagang pumanik daw 4th floor eh. Pag hindi tayo nagplano ngayon, tatanda tayo, edi doon din kami papanik. Kailangan challenge uli na magkaroon. Eh yung pag na-challenge yun, ako challenge ko sarili ko. May binibenta ngayon sa kapitbahay. For sale ito. O sabi ko sa taga-guhit, Brad, iguhit mo to ng simbahan. Yun, kasi for sale eh. After 6 months, may naguhukay na doon sa lupa. Nagpaplano kami na hindi amin. Totoo yan. Sabi ko, bakit? Nagkasala ba tayo? Hindi naman tayo naghukay. Hindi kayo naghukay. Naglagay lang kami na ito ang ano dyan. Ang ganda ng perspective niya. Ganda, church eh. Naghukay. Hindi atin. Sabi ko, hindi atin. Walang samaan ng loob. Hindi atin yun eh. Ang masama, hinukay mo, tinayuan mo. Yan, bawal yon. Hindi ka naman naghukay. Naglakad ka lang sa pananampalataya. Nasabi mo, Lord, kahit hindi amin yan, lalagyan talaga namin yan ng design. Pero isang araw, sabi ko, hindi pala nga yun ibibigay. Maliit pala siya. Tatampo ka sa Panginoon na hindi binigay sa'yo? Tatampo, meron palang malaking yahanda. Alam niyo, binigay ng Panginoon doble nun. Yun yung bagong church natin ngayon. Doble nung lupa. Kumbaga 200 siya. 2 lupa, more or less 400 square meter, ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi hindi tayo nagtampo kay Lord na, ano ba naman si Lord? Nagbigay na nga ako, tapos kasi yung isip natin, iba sa isip ng Panginoon. Maliit lang yung hinihingi mo. Ito, bibigay ko sa'yo, katapat pa. Doble. At yun ay binigay ng Panginoon. Sa pamamagitan, nag-release tayo ng pananampalataya. Kaya let us release. Huwag natin siyang i-withhold. Magbigay lang tayo ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nung tinatayo yun, sabi ko nga, kaya ang Panginoon, huwag tayo magtatampo sa Kanya. Minsan tayo tampuhin din, no? Lord naman, taga ko na pinag-pray. Ang tagal naman ang sagot. Amen. Antay-antay ka lang kasi meron talaga siyang perfect time. Alin mo dumating sa inyo, ano? Kaya pala hindi binigay sa amin kasi mas maganda pala yung ibibigay ng Panginoon. Kaya let's have faith in our God. Let us cast the bread. Cast upon the waters yung ating mga pananampalataya. Yung kahit di wala pa, gawin mo lang, i-drawing mo lang. Dahil thought are things. Lahat ng inisip mo ay sa'yo. Amen. Amen. So last mga kapatid, yung ating scripture kanina. However, there is no need before among you, for the land your God is giving you to possess. Okay. If only you fully obey the Lord your God, are careful to follow all these commands I am giving today. For the Lord your God will bless you as He has promised. Ito na siya. And you will lend to many nations. Ikaw ang magpapautang. But will borrow from none. Napakaliwanag eh. Ikaw ang magpapautang at hindi ikaw ang mangungutang. Sino rito ngayon ang walang utang? Itaas ang kamay. Naku, marami palang may utang. Amen. You will rule over many nations, but none will rule over you. So, ang promise po ng Panginoon, hindi pala tayo mangungutang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pala mangungutang. Hindi ka mangungutang. Kasi ikaw ang magpapautang. Yun ang napaka-clear ha. Napaka-clear talaga yon. Why? Kasi nga tayo ang mag-o-overrule. Amen? So ngayon, hindi na tayo pwedeng mangutang. Kasi talaga pag nangutang naman, ang bait na ba? Sis, pautang naman. At saka, promise naman to pay. Tayo naman, madali makalimot. Amen. Ay, may utang pala ako kay sister. Ito naman si sister naman. Kaya naman siyang maningin. Kasi, nahiya tayo maningin. Sino na nahiyang maningin? Pakitaas ang kamay. Oo, ako nahiya. Di ba nahiya ka maningin? Naman sister, hindi naman no. Ngayon, ito ay magbabayad na. Kasi nakaramdam na siya. Okay na, sister ha. Yung utang ko sa'yo. Binabayaran ko na. Alam mo naman, mga kapatid, pag tayo naman namutang, kung paano kabait mo namang mangutang. Ganun ka kabait naman magsabi na, sis, ito na po yung aking nahiram.
Para naman tayo makabalik naman. Para naman tayo, di ba, yung ano naman, makaulit. Amen. Kasi kapag ka hindi ganon, hindi ka na makaulit. Ano na pinautang na nga? Ay, ganun pa. Kaya sinabi ng Biblia, hindi ka mangungutang. Ikaw ang magpapautang. O, sino ngayon mangungutang? Bawal mangutang eh. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, pinakita lang sa atin na tayo gusto ng Diyos na malaya sa pagkakautang. Malaya doon. Kasi kapag marami kang utang, masakit talaga sa ulo, no? Sino ito pagka naglubog na sa loan? Ang hirap talaga yan. Pero ang gusto ng Panginoon, just release our faith. Release the blessing of the Lord. Kung susundin mo lamang ang salita ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa umagang ito, gagawin natin, i-release natin yung blessing. Amen. Ang sample natin dyan kasi yung corn yung seed corn. Sabi ito, on average one, each leaves your hands but it doesn't disappear. Kung meron tayong corn, mga kapatid, 1 ear of corn has approximately 500 to 800 seeds. Typically, 14 to 16 rows per ear. 30 to 50 seeds per row. Thus, 1 yields 500 seeds na tumutubo o nakukuha natin. Ibig sabihin, sa bawat seed na ating tininim na corn, napakarami pala niya kasi yung pinakabusal niya. Diba? Sino yung magtatanim sa probinsya? Pag itinanim mo, napakarami. So, ang sabi ito, the seed in your hand is not just for storage, but for sowing. And harvest follow obedience. Yung ating mga seed, wag lang ilagay sa lalagyan. Kailangan natin silang itanim. At kapag tinatanim mo, meron kang isip, kung meron mang mga risk, di ba? May mga bagyo, everything. Alam mo na yung seed na yan, iya-harvest talaga. Dahil ang Panginoon ang mag-iingat niyan para ikaw ay pagpalain. Ang tawag dyan ay seed of faith. Yung meron kang seed na gusto mong mangyari sa buhay mo. Halimbawa, magtatanim tayo, Lord, gusto ko magkaroon ng negosyo. Tatamnan ko yan. Kaysa pamamagitan ng pananampalataya, ibibigay natin sa Panginoon. Lord, gusto ko po, Panginoon, pag uwi ko, may bahay na ako sa Pilipinas. Tamnan mo yan. Kasi kung hindi ka magtatanim, wala nang tutubo. Sino nagtanim? Yung tayo nagtanim, kapitbahay nakatingin, di ba? Nagtanim ka ng malunggay, yung kapitbahay naman nakatingin sa malunggay. Naubos na si malunggay. Nagtanim ka ng papaya, nakatingin ka, may bunga na. Yung kapitbahay, nauna pang nakuha. Amen. Kaya sa bahay ng Panginoon, kanya-kanya tayong tanim. Magtanim ka ng marami. Haani ka ng marami. Yung iba nagtanim ng kaunti, gusto madami ang ani. Walang ganong prinsipul. Walang ganong law ang nature. Kapag marami kang itinanim, hektarya ng mga palay, hektarya din ang aanihin. Pero kung iisa lang naman na praso tinanim mo, huwag kang mag-expect na napakarami. Kaya sa umaga ito, let's cast our bread in the water. Amen. I-release natin ito yung ating pananampalataya na Lord, isang araw itong negosyo kong ito sa Pilipinas ay lalo mong palalaguin. Tatamnan ko po itong Lord ngayon. Okay? Ano man yung aking hawak ngayon, itatanim ko po ito sa iyo. At ihintayin ko ang tamang panahon na siya ay lalago. Gusto ko pong magkaroon ng kagalingan, tatamnan ko po ito Lord ngayon. I-release ko ang aking pananampalataya na ikaw ay magpapagaling. Lord, tatamnan ko po yung kaluluwa na aking pong madadala itong taon na ito. At magtatanim po ako sa iyo at ako po ay lalago. Lord, gusto ko pong magkaroon ng sasakyan pag-uwi ko sa Pilipinas. Amen. Tatamnan natin. Ngayon, pag tayo nagtatanim, huwag naman ang Panginoon pa mag-iisip. Lord, bahala ka na po kung anong sasakyan. Hindi ka noon. Hindi ka noon. Kasi ang Panginoon very specific siya. Kung ano sinabi mo yun, parang ano yan, nag-request ka Tapos siya yung, Lord, bahala ka na. Ay, hindi ganon. Lord, ganito kalaki. Gusto ko po kubo. Huwag ka mag-expect ng bungalow ay bigay sa'yo ni Lord. Kubo lang naman ang hinihingi mo. Kung anong hinihingi natin, yun ang ibibigay niya. Halimbawa, sasakyan. Lord, okay na po, second hand. O huwag ka na pumunta doon sa mga brand new. Second hand na nga hinihingi mo. According sa iyong itinanim. Nagtanim ka ng corn. Hindi ka aari ng mangga. Lord, tanim po ako ng corn dito, bakit tumangga? Tinanong mo pa si Lord? Siya nga ang magpapatubo niyan kung anong gusto mong bunga
yun ang itatanim mo. Amen? Kaya sa umagang ito, naniniwala tayo, ang church natin dito sa inyo ay palalaguin ng Panginoon dahil sa katapatan ninyo. Amen? Marami kayong kabigatan sa kaluluwa. Kaya yung kabigatan yan, tamnan natin ngayon, Lord, yung pong amo ko, Panginoon, gamitin mo ako dyan. Kung sinaaman nga, ginamit yung batang yun para gumaling. Gamitin mo rin po ako, Panginoon, maging mabuti ka doon, maging alat ka ron. Maging makita ang buhay ng pagiging Kristiyano. And one, hindi mo alam, gamitin niya ni Lord sa inyo na, o sige, pag uwi mo, bibigyan ka doon bahay. Praise God. Amen. Meron tayong kapatid sa Singapore, ganun ginawa eh. Dahil naging matapat yung namatay na yung inalagaan niya, binigyan sila ng bahay doon sa Pilipinas. Amo niya yon na Chinese din. So ibig sabihin mga kapatid, anything na tinanim natin mabuti, aani tayo sa tamang panahon. Kaya sa umaga ito magtatanim tayo mga kapatid. Kailangan natin siyang i-apply. Kasi ang ating lesson ay hindi lang narinig. Kailangan ng application. Okay? Ano ba ng ating mga kailangan? Healing and deliverance, salvation of our family, spiritual growth, financial breakthrough. Tamna natin kayo. Amen. Let us release God's, yung mag-cast tayo ng bread sa tubig. At sa ibang panahon, ibabalik siya ng ating Panginoon. Mari ba tayong tumayo mga kapatid? Amen. Magtatanim tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ginawa na ito mga kapatid, matagal na ito, mga 1996 noon, yung ating si Reverend Pew na nagturo niya ng pagtatanim sa pananampalataya. Nagtanim, ako naalala ko, nagtanim ako doon ng sana karoon kami bahay. Kasi ang bahay noon, Lord, 100 pesos nung araw, parang malaki na yun, no? Lord, bibigay ko po itong 100. Sa pananampalataya, ha? Hindi yung sa laki, sa liit, basta by faith. Lord, ko po to. Hanggang ngayon, naalala ko siya eh. Na through that, nagkaroon na kami bahay, hindi lang isa. Hindi lang isa bibigay sa'yo. Kasi pananampalataya, yung ating itinanim. Kaya sa umaga ito, anuman yung ating gustong itanim. Amen. Tayo ay magtatanim sa ating Panginoon. Amen. So, ang gagawin natin, kung meron po kayong, ayan, Pastor. Yung ating pong gagawin ngayon mga kapatid, seed of faith. Kung nandito na kayo noon, nasa North Point tayo noon, ginawa na natin to. No, ibig sabihin, magbibigay ka mga kapatid, parang seed mo yun. Diba? Gusto mo ng bahay. Kami ni Mr. G noon, naalala ko, na-challenge kami. No, nagkaroon tayo ng seed of faith. Talagang tinodo naming dalawa. At alam nyo, in 1 year's time, naitayo yung bahay doon sa Muntalban, nakapagtayo kami. Parang 3 andana, mga kapatid ko. No? So ngayon ito, may nagtanong kahapon, dahil sabi ng ibang kapatid, Pastor, hindi pa sweldo. Gusto ko sana ilista ko na lang. So, mayroon pong paper dyan, kung ano talaga kayo, gusto nyo talagang mag-seed of faith, ilagay nyo lang yung pangalan ninyo, tsaka yung amount. Tapos, i-specify nyo, seed of faith. At ito po, bagamat ililista namin yung pangalan, wala pong maniningil sa inyo. Dahil pangako nyo ito kay Lord, hindi sa amin, Wala ring magsasabi sa'yo, magre-remind sa'yo every week. Ikaw na ang mag-alala doon, kung ano yung seed of faith mo. Kasi ako ngayon, magsi-seed of faith ako dahil meron akong pinagpipray sa Panginoon. Praise the Lord. At ito pala mga kapatid, huwag nyo munang isabay yung inyong tithes and offerings. Hindi po ito. Separate ito. Mamaya kukunin natin ating tithes and offerings. Yan, pero yung iba nga, sabi ni Pastor, kung meron naman kayo talaga ngayon, pwede po kayo mag-cast ng inyong bread. Cast the bread into the waters. Amen. Sige, awit tayo na may pagpapasalamat sa Panginoon. Lumapit lang kayo Ngayon, kung meron na kayong Kung meron naman kayong pang no need to write. So, bago natin po ipagpipray sa Panginoon, at naniniwala tayo sa pagtatanim, tayo po ay harvest. Okay, pag-pray muna. Pray muna natin mga kapatid.